Look at you. Sa mga oras ng aksidente o sakuna, pagiging maagap ang kailangan. Kaya ang first aid dapat na matutunan. Huwag nang mag-alala dahil ang kabarangay nating volunteer na si Michael Tanael ay eksperto na riyan. Kakaibang fulfillment yung nabibigay sa akin ng pagiging volunteer. Kasi once na nakasagip ka ng buhay ng tao, nakatulong ka, nakakataba ng puso, napakasaya sa pakiramdam. Ngayong umaga, siguradong marami tayong matututunan dito sa Kwentong Kabarangay. Yan, my friend! Punta na natin si Kuya Michael Tanael! Good morning, Kuya Michael! Lalikan muna rito! Kasama po ni Kuya Mike si... Sino ba kasama mo, Kuya Mike? Si JM, John Michael. John Michael! Hi, John Michael! Nag-aasikasa ka na? Kompleto na? Kompleto naman. Ayan! O, kakausapin lang muna sa amin saglit si Kuya Michael dito, ha? Kuya Michael! Mahusay! Ang ganda ng kwento mo! Lahat naman po gagawin namin para maka-survive ang patient namin. Makatulong, opo. So friend, ang punot dulo, ang hugot niya, bakit siya nag-volunteer at naging medic, ayun daw ama po ninyo. Tatay ko po. Bali inabot siya ng tulog, wala akong kaalam-alam yung time na yon. Kaya ang ginawa ko, nag-aral talaga ako, nag-concentrate ako para sa ibang tao magawa ko. Opo. Kasi noon po, sir, bata pa po kayo, syempre, no? Wala naman tayong kaalaman, awareness. Sapat. Opo, totoo po yun. Kaya umpisa rito sa San Juan, hanggang makarating ako ng Tondo, doon ako sa Manugit, doon ako nag-concentrate para maayos ko lahat. Makatulong ng makasagip ng buhay. Ito yung naging pangako mo sa sarili nyo. Opo, ba, na gagawin nyo lahat para sa iba naman may masagip na buhay. Kumbaga, hindi man niya nasagip ang tatay niya at hindi mo naman kasalanan yon, hindi ba? Pero ang naging naman niya ay gusto niyang makatulong naman sa ibang tao na hindi mangyari yung nangyari sa tatay niya. Ang ganda! Kailan po kayo nag-umpisa talagang yung todo na mag-rescue? Ilan taon kayo nun? Bata pa ako nun 90s pa Opo. Year 90s. Nag-umpisa na kayo nun? Nag-umpisa na ako. Doon na talaga ako nag-concentrate na hindi alam ng iba. Na talagang volunteer na. Sabi nga ang volunteer, saving lives is not a work. Saving lives is not a passion. It's your heart dedication. Oo, tama naman. Totoo naman yun. Tama. At syempre bago ka maging medic, kailangan mo ng maraming pag-aaral. Diba? At yearly ang pagkakaalam ko dyan, my friend. Kailangan ina-up mo yan. Parang laging mong ina-update yung kaalaman mo. Ganun ho ba yung ginawa niyo? Every time nagre-refresh kami magtatay. Talagang nagtatanungan. Pag meron na nakalimutan, magtatanungan kaming dalawa. Ang ganda, di ba? Kasi yung kanyang ama, di ba noon, na syempre gusto niyang tulungan, pero nangako siya sa sarili niya, naging panata niya ito. Ngayon, kayo mag-ama. Pati yung anak po ninyo nakuha niyo na Si influencer. JM yun. Opo, siya po si JM. Ano nyo pala? Halika nga rito. Nakala ko naman kasama ka lang. Ayun yung mic niya, ayun yung mic mo, bro. Ayan yung mic. Ito na, may mic. Ito na, JM. Galing mo naman. Bakit mo sinamahan ng tatay mo sa ganitong klase ng, kumbaga, advocacy na rin to eh? Anong nakita mo sa tatay mo habang ginagawa niya to? Ayun, isang beses, wala talaga akong idea sa ginagawa niya. Then, isang beses na pasama ako sa translasyon. Basta sa isang event. May pinuntahan kayo sa isang event. Tapos? Yes, ayun. Then, na-realize ko na ang sarap pala makatulong sa iba. Correct. Isang thank you lang. Ayun. Masarap na sa puso. Sobra. Anong klaseng training, sir, ang dinadaanan po ninyo para maging full volunteer kayo at makakapag-save kayo ng buhay? Maraming klase pong training. Umpisa, BLS, magbi-BLS ka. Ano ibig sabihin po ng BLS, sir? Basic life support. Tapos mag-EMR ka, emergency medical responder. Hanggang sa makarating ka ng NC2. Tapos sa EMT, emergency medical technician. Kami pala, my friend. Si JM, ayan, nasa anong antas na kayo?
As of now po, nasa EMR level po ako. Then, Sabihin hoping ay- na emergency medical responder. Yes. Hoping na this year makakuha ng Yes. emergency medical technician pa. Mangyayari yan. Sir, sabi nga nila, you're a volunteer. Kayong dalawa, you're both volunteers. Paano yung pagkita ninyo kung nakatutok kayo rito? Anong klaseng, magaling din ng Diyos, binibigyan din sila ng pagkakataon kumita. May pagkita ba? Paano nyo ginagawa yun? Minsan naman, meron, pag halimbawang may emergency, tumatawag sa amin, binabayaran kami. Pero mostly, lahat ng pera ang volunteer palabas po talaga. Kaya sacrifice po ang volunteer. Kahit sa biyahe pa lang po, start ng San Juan, going to Tondo, sa Manugit, dun po, gastos na kagad. Oo. Yes. So ito pong San Juan ay nagbe-benefit sa inyong pagvo-volunteer, ano po? At ito pong itong ambulansya, ano pong offer nito inyong ambulansya? Pwede natin makita. Pwede ba natin pasukin Kasi alam to? mo mag-demo Halika kayo sila eh. rito. Kailangan nila mag-demo eh. Magdi-demo. Oo nga, kailangan mag-demo. Pwede ba natin mag-demo rito? Kaya pasok tayo. Umpisahan natin yung pag-demo. Yun daw may hypertension and convulsion. May tip lang, my friend. Okay, tip daw sa may mga hypertension at convulsion. Ano yung mga tip po? One time po nagkaroon kami sa malaking event ng hypertensive, negative pulse na, negative breathing na. Tapos ang first aid na ginawa ko, na CPR na siya, gibana ng rib cage, nag-prick po ako. Yung pag-prick ko, in 3 minutes, nabuhay po siya. Ang ibig sabihin ng prick, anong ibig sabihin po ng pricking na tinatawag para lang may idea siya? Kasi medical term po yun. Pag prick po, ayun po yung susugatan ninyo, paduduguin ninyo, para yung blood circulation niya, maayos, magkaroon ng space, dumaloy ng dire-diretso yung dugo. Okay. So ngayon, sir, nakaready dito na, na nakaready tayo. na. Ipapakita na, my friend. Nakaready na siya, si JM. Ang tamang Demo na. ginagawa nila. Unahin po muna natin yung demo ay yung ating CPR na tinatawag, sir. Paano po yun, sir? Ayan, papasok na lang ako dito. Pwede ba ako pumasok dito? Ayan, okay. Tingnan natin para may mic si kuya. Okay, ano po yung ginagawa nyo ngayon, sir? Ito po yung CPR. So pag mag-CPR po tayo, kailangan ng magdadala po sa atin yung hips natin. Hindi kailangan baluktutin yung kamay kasi po pag bumaluktot, hindi aabot in 2 inches. Kailangan po abutin yung puso. Dire-diretso lang po. Yes, ganyan lang. Ganyan lang po ang CPR. Hindi dapat ito nag-fold. Hindi po dapat nagpo-fold ang siko. Kailangan po talaga yung katawan mo, buong bigat, abutin niya yung ibibigay mo yung buong bigat ng katawan. Gaano ka-importante ang CPR? Sino ba ang dapat nakakaalam ng CPR, sir? Ang CPR po kasi, napaka-importante. Kasi pag negative pulse na, kailangan po bumomba yung puso niya para yung dugo mag-circulate. Kasi may Ayan, makikita na natin. Ayan, sir. Sige. ganito po, continuous lang po para kailangan po babaon siya ng 2 inches para po yung blood circulation niya dumaloy ng maayos. Okay. Siyempre, meron din po tayong demo. Kung ang inyong pasyente naman or meron tayong nacho-choke na mga patient, ano po ang ginagawa kapag nacho-choke naman po yung mga pasyente? Heimlich maneuver po, iaano lang po natin dito, lalo na sa mga bata, pag kumakain po. Pwede ho ba nating ipakita yun ngayon? Sige pa ba tayo kasi para mapakita ho natin yan. Para lahat ho, nakikita may demo para hindi mahirapan yung ating magkaroon ng idea ang ating mga kababayan. Pag nacho-choke, ayan, eto, ano ang gagawin mo? Gagawin mo, JM? In case of choking po, ipwesto natin yung kamay natin na naka-peace position. Sa ilalim po ng B-shape dito sa ating ribcage, dito sa sikmura. Then i-position natin siya. Then susungkitin natin siya ng J na pabaliktad pataas. Pataas. Ipo-position natin ng ganito. Then payukuin ng onti si patient o si victim. Then i-push natin siya pataas. Bali ang sa kanya is J. Ilapit natin yung camera doon sa mismo. Pwede ba natin pwede ba ulitin mo ulit, okay? Fist muna, ayan, kinahanap. Ayan, kapain. Pag nakapana, i-position ang fist. Then, payukuin ng onti si patient. Then, i-J siya, pataas. Sungkitin siya, pataas.
katagal ang paggaganon mong yung demo na ginagawa mo? Hanggang lumabas yung object na nakabara dun sa airway niya. In case na hindi lumabas or nawalan siya ng malay, pwede natin siya ihiga. Then, i-push natin dun same spot. I-push natin siya pataas hanggang lumabas. Ayun po. Nasaan ang position mo? Pag nakahiga siya nun, saan ang position mo? Dito ka? Nasa ibabaw po. Okay po. Yes po. Wow, ano pa po yung ipapang demo na makakatulong, yung mga simpleng demo, my friend, na makakatulong sa ating mga kababayan in case of emergency? Ay, first aid po, napaka-importante po niyan. First aid, oo. Ayan, ano po ang mga basic natin kailangan malaman, sir? Lalo na sa mga bata, yung mga kinukumbulsyon. Paliguan po natin siya half back, umpisa sa leeg, pababa po. Kasi po pag pinaliguan natin siya, binuhusan natin sa ulo, ang tendency niyan, magkaroon siya ng brain aneurysm. Kasi magsasalubong yung init at saka yung lamig. Yung blood pressure kasi magsusunod. Correct. So, delikado. Kaya niya sinasabi, minsan nga, di ba, sinasabihan din tayo pag galing tayo sa initan. Halimbawa, pag mainit, tag-init tayo, kailangan daw paakyat lang yung tubig hanggang sa magkondisyon na mabalanse ang init mo sa katawan. Yung temperature. Ano po yung bilin? Final na bilin po sa ating mga kabarangay. Sa mga ganito, pang araw-araw, ano po yung one tip na pwede nyo i-share sa kanila? Kung sakali wala pang access sa inyo. Tsaka minsan kasi na nakakalimutan Emergency. aralin din ng ating mga kababayan. Ano po dapat ang alamin? Dapat matandaan. Sa mga hypertensive po, pag maliligo po kayo, ibabad nyo po muna yung paa ninyo. Paakyat. Umpisahan sa paa. pagbabasa. Paakyat. Kasi pag nagbuhos po kaagad tayo, ang mangyayari, yung init ng katawan natin, yung body heat natin, aakyat sa taas. Mabibigla. Doon po Mag-shoot up yung blood pressure. Opo. Napakasimple nun pero napaka-importante. Okay, fulfillment mo, JM. Ngayon, finally, your partners with your father. Ano ang pakiramdam? At ano ang pakiramdam na nakakatulong? Ayun, sobrang saya po sa pakiramdam. Ito na rin po yung ginagawa kong way para masuklian yung mga binibigay sa ating tulong ng barangay, ganon. Just like that. Ayun, then may dagdag pa po ako para sa mga ating mga kabarangay. Kung alam po natin na meron tayong karamdaman or sakit, open po yung ating center. Ayun po, open po yung ating center para magpa-check ng blood pressure, Ayan. magpa-check. Saan kayo maaari makontak? Ayan. Ayun, in case po, pwede nyo po kami makontak sa Facebook or meron po tayong sa barangay. Anong pangalan? Landline. Meron. Ayan. Anong pangalan? Anong JRD hanapin? Life Support. Ayun. JRD Live Support. Ganda. Ayan. Hi! Sa mga naman, mga Kanet 25. This is Love Annuver po. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.